Bakit ka kailangan matulog at magpahinga? Because when the mind is calm, it is sharp. Magiging matalas ang iyong isip pag ito ay payapa. Makakaisip ka ng sagot at solusyon sa iyong problema kung tahimik ang iyong kaisipan. Ang magulong isip, yan ang madalas nagiging sanhi, pinagmumula ng maraming problema. Alam niyo po kung bakit ang kumpanyang Google very successful, napakatagumpay. Nalaman ko po, doon po sa kanilang kumpanya, sa building, naglagay daw po sila ng napakaraming mga lugar kung saan ang mga empleyado pwede daw pong magpahinga at mag-relax pag pagod na sila. Kasi naniniwala po ang mga boss, ang may-ari ng Google, na ang tao mas masipag, ang tao mas effective, mas efficient pag nakapagpahinga siya, pag-relax siya. At totoo po, pag pagod na pagod yung mga empleyado nila, konting pahinga lang po, nagiging very creative po sila at nanunumbalik yung kanilang lakas. Kaya nga po, pag kayo ay binabagyo ng napakaraming problema sa iyong buhay, tandaan niyo po yan, ang unang-unang gawin mo ay matulog at magpahinga. Kasi tandaan niyo po, merong mga problema na mawawala kung hahayaan mo lang sila. Merong mga problema na siya mismo sasagutin niya ang kanyang sarili. Merong mga problema na kahit na wala kang gawin, yan ay mawawala at lulubayan ka. Matulog ka pag meron kang problema. Huwag kang magpupuyat kasi pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pag natutulog ka sa gitna ng problema, pinapakita mong iyong pananampalataya sa Diyos. Ano ang ating pananampalataya? Pag tayo nagpapahinga, naniniwala tayo na ang Diyos may ginagawa para tulungan ka sa iyong problema. Amen? But secondly, when problems come without warning in our life, be still. Ano po ang sabi sa Biblia? Sabi po ng Diyos, be still and know that I am your God. Be still, be silent, and I will fight for you. Paano ka ipaglalaban ng Diyos kung hindi ka mapakali? My dear friends, do not waste your energy trying to control what you cannot control. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas. Napilit mong binabago yung hindi mo naman mabago. Tingnan niyo mga alagad, balisang-balisa sila. Pero si Jesus, anong sabi niya? Wala ba kayong pananalig? Wala ba kayong pananampalataya? Kapag balisa ka, mahina ang iyong pananampalataya. Tandaan, walang magagawa ang iyong pag-aalala. Worrying has never solved anything. Nag-aalala ka, hindi umuwi yung iyong anak, hindi ka makatulog. Bakit? Diyan ba sa iyong pag-iisip, mapapauwi mo siya? Yan ba sa iyong pag-aalala, maliligtas mo siya sa aksidente? Palagi mong iniisip yung mga problema mo, yung mga utang mo. Bakit? Ang palagi mo bang iniisip, mababayaran mo yan? Nag-aalala ka, may sakit ka, baka mamatay ka. Bakit? Diyan sa iyong pag-aalala, lumalakas ka? Hindi, lalo ka pang nangihina. At yung iba, yan pang kinakamatay nila. Mga kapatid, tandaan nyo, walang magagawa ang inyong pag-aalala. Kaya nga po ang kasabihan, napakaganda. Do not try to fix the roof when it is raining. Subukan mong umakyat sa bubungan. Habang umuulan, ayusin mo yan. Ano mangyayari sa iyo? Mas maaksidente ka, mas masasaktan ka, mahuhulog ka, madudulas ka, kawawa ka. And do not change course when you're in the middle of the storm. Dahil kung ipipilit mo ang iyong sarili, nasa gitna ka ng sakuna, baka lumubog ang iyong bangka. Kung wala kang magagawa, hayaan mo muna. Kung wala kang magagawa, hayaan mo ang Diyos. Huminto ka muna. Be still. Tandaan niyo po ito, walang bagyo ang nagtatagal. Hindi po ba? Sana huwag kang magsasawa na manalig sa Diyos. Huwag mong hahayaan na pagurin ka ng bagyo mo, ng problema mo. Hayaan mo ang bagyo siyang magsawa sa iyo, but not the other way around. Hindi dapat ikaw ang magsawa. Hindi dapat ikaw ang umalis. Ang bagyo dapat ang umalis. Ang sabihin mo, nauna ako dito. Ginawa ako ng Diyos. Ang bagyo, ang problema, isipin nyo, bisita lang yan. Nakikidaan lang yan. Hayaan mo na umalis. Pangatlo at kahuli-hulihan. Kung biglaan na dumating ang problema, humawak ka, kumapit
ka. Hold on to something. Kapag malakas ang bagyo, para hindi ka tangayin, kailangan meron kang kapitan. At ganyan din po sa problema. Pero may kasabihan tayo, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Hindi naman dapat Di po ba? Baguhin natin ang kasabihan na yon. Ang taong nagigipit sa Diyos dapat kumakapit. Amen? Ang tanong, saan ka kumakapit? Oo, pwede kang humawak sa pera, pero mauubos yan. Pwede kang kumapit sa iyong mga kaibigan, pero minsan nagbabago ng ugali yan. Pwede ka rin naman kumapit sa pamilya, pero minsan nagsasawa din sila, nawawala ang kanilang pagmamahal sa iyo. Unang-una dapat nating kapitan ay ang Diyos. Lalong-lalo na ang ating pananalangin sa may kapal. Dahil ang Diyos hindi magsasawa na magmahal at tumulong sa atin. Amen? Tandaan niyo po, huwag kang magpapatangay sa mga bagyo ng iyong buhay. At kung man tinangay ka ng bagyo, sana wag mo naman isama yung ibang tao. Ang mas maganda nga, dapat itangay natin ang mga iba sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan ng ating buhay. Whenever storms in your life drags you, please do not drag other people. It is better for you to drag people to the peace of God. Amen? Hope in the Lord. At ano pong ibig sabihin ng hope? H-O-P-E. Hold on, problem ends. Ang ganda po. Ulit-ulitin nyo yun. Hold on, problem ends. Napakagandang aral at paalaala sa atin. Kung meron man sakuna, bagyo o problema na binibigay ang Diyos sa atin, ito ay hinahayaan niya kasi isa din yan daan para sa ating tagumpay at para sa ikabubuti ng ating buhay. Remember that when God gives us this storm, it is to clear our path. God never allows storms in our life so that we can drown and die. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit tayo hahayaan na mamatay ng Panginoon? Tayo lang naman ang mahina at pananampalataya. Tandaan natin, ang mga problema at mga bagyo na pinapadala ng Diyos ay tulong sa atin para hawiin ang mga hadlang para sa ating pagpapala. Kaya sa susunod na makaranas ka ng sakuna at problema sa iyong buhay, itong tandaan mo. Kung man nalugi ka sa business, ang sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi para sa iyo ang negosyong yan. May mas magandang negosyo para sa iyo. Kung man hindi ka pumasa sa interview mo sa Canada o kaya sa Amerika, ang sinasabi ng Diyos, hindi ka para dyan. Para ka sa Europe. Kung man ikaw ay iniwan ng iyong asawa o boyfriend, ang sinasabi ng Diyos, bigyan mo muna ng panahon ang iyong sarili para maging masaya. Mag-enjoy ka kasama ng iyong mga kaibigan, kasama ng iyong mga anak. Hayaan mo yung boyfriend mo, yung iyong asawa. Kung man may sakit ka, biglaan na dumating, ano sinasabi ng Diyos sa iyo? Bigyan mo naman ng oras ang iyong sarili, manatili sa bahay. Makipag-close ka naman sa iyong pamilya. Maging close ka naman sa akin, binibigyan kita ng oras at panahon. Remember, my dear friends, that each storm brings with it a blessing for us. And the good news is, in the midst of the storm, God is there present, our true blessing. Kaya mga kapatid, huwag mong iiwasan ang mga bagyo mo sa buhay. Hahabulin ka niyan. Harapin mo na may tapang, na may lakas ng loob, na may pananalig sa Diyos. Pero ang pinakamagandang gawin, kung biglaan na dumating ang mga sakuna, mga bagyo at problema sa ating buhay, una, matulog ka, magpahinga ka, sleep. Pangalawa, huminto ka, be still, at maniwala ka, pinagtatanggol ka ng Diyos. At pangatlo, kumapit ka, humawak ka sa Panginoon. Hold on, problem ends. Umasa ka sa Diyos. No po, minsan merong isang kwento tungkol sa isang pagong na naglalakad sa gubat. Pero sa kanya pong paglalakbay, merong napadaang na asong lobo, a fox. Nakita po niya itong pagong, nagutom itong asong lobo.
Sabi niya sa kanyang sarili, meron na akong pagkain ngayong hapunan. Kaya dali-dali po na tumakbo yung asong lobo para kagatin at kainin itong pagong. Buti na lang narinig po siya ng pagong. Kaya ano ang ginawa niya? Dahil hindi naman po siya makatakbo, hindi naman siya mabilis, ang magagawa lang niya ay pumasok doon sa kanyang tahanan. The little turtle went inside of his shell. Pagdating po nitong asong lobo, kinakagat yung kanyang bahay, yung kanyang shell. Pero dahil napakatigas, hindi po niya makain yung laman ng pagong. Kaya sabi po nitong asong lobo, hihintayin ko na lang na lumabas itong pagong. At pag lumabas siya, manda siya dahil kakainin ko siya. Kaya binantayan po nitong asong lobo ang pagong. Buong gabi hanggang kinabukasan, pinapanood, binabantayan, tinitignan nitong asong lobo ang pagong. Pero kinaumagahan, gutom na po itong asong lobo at wala na siyang magawa. Nainip. Anong ginawa? Umalis. Naghanap ng ibang kakainin. At nung narinig po ng pagong na wala ng asong lobo, dito na po siya lumabas at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Napakaganda po nitong simpleng kwentong ito. Ano ba ang aral na pwede natin matutunan? Mga kapatid, ang asong lobo ay yung mga problema natin sa buhay. They are the negative people. They are our worries, our fears. They are our stress. They are our burdens in life. At minsan, kahit na anong gawin mo, hindi mo matatalo itong asong lobo o problema mo na tapatan. Hindi mo siya matatalo sa iyong lakas. Hindi mo siya matatakasan. Hindi mo siya maiiwasan. Ano ang pinakamagandang gawin? Ay yung maghintay ka lang. Lilipas din ang problema. At pinapaalala sa atin ng Panginoon na makakayanan natin anuman ang ating mga problema at suliranin kung papasok tayo sa ating kalooban. Ano ang pinapahayag ng Panginoon? Jesus said that you should not try to search and find the kingdom of God because it is not outside. The kingdom of God is in you. Nasa inyo ang kaharian ng Diyos. Nasa loob nyo ang kaharian ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? If the kingdom of God is in us, it means that we have the power over our problems. That we have the capacity to transcend any challenges. That we have the strength to overcome any problems in our life. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po lugar. Ang kaharian ng Diyos ay isang karanasan. Ang karanasan ng kanyang kabutihan, pagmamahal, buhay at lakas. At sinasabi pa nga ng unang pagbasa sa atin na kasama sa kaharian ng Diyos ay ang karunungan. At pag nasa iyo ang karunungan, hindi ka mababalisa. Dahil lahat ng grasya at pagpapala ay mapapasa iyo kung nasa iyo lang ang karunungan. Where is the wisdom of God? Where can we find it? It is already in us. God has already planted His wisdom, His grace, His kingdom in us. And that is the good news. Huwag tayong mag-aalala, huwag tayong matatakot. Ang kailangan lang nating gawin kung tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ay huminto muna at manatili, makinig sa ating mga kalooban. Hindi sa ating puso, hindi sa ating isip. Meron pang isa na dapat nating pakinggan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na parte ng espiritu ng Diyos. Kaya nga po, kayo mga nag-aaway na mag-asawa, bago mo sigawan, murahin, pagalitan yang iyong asawa. Why not be silent and wait? Listen to your soul. Kung meron kang problema sa iyong pinansyal na buhay ngayon, kung may problema ka sa pera, alam niyo po, kahit na anong gawin nyo na lumabas, mag-ikot-ikot,
hindi po kayo makakakuha ng sagot. Lalo lang magugulo ang iyong kaisipan. Pag meron kang problema sa pera, the best thing to do is really to stop and pray. Dahil maliliwanagan lang ang iyong kaisipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pakikinig mo sa Diyos. Kung may sakit ka, di ba, paano ka mabilis nagagaling sa pamamagitan ng paghihinto at pagpapahinga? Napakarami po na may sakit dyan. Alam ko, balisa, hindi mapakali, hindi makatulog. Pero kung hindi ka matutulog, paano ka gagaling? Dahil magkukulang ka sa pahinga. My dear friends, we have to believe that God's grace, the kingdom of God, is in us. And it cannot bloom, it cannot grow, and we cannot benefit from its fruit if we do not help it to grow. May ginagawa ang Diyos para tumubo yung kanyang grasya, bendisyon at pagpapala sa atin. Pero ang tanong, tayo kaya? Naniniwala tayo? May ginagawa ba tayo na mabuti para ito ay umunlad, para ito ay lumaki at mamunga sa ating buhay? My dear friends, believe that there is something good planted in you. And believe that all people has a goodness that God has planted also in them. Hindi lang naman ikaw ang nakatanggap ng bendisyon galing sa Diyos. Lahat po tayo. Meron po akong isang kaibigan na pari. Kwento po niya sa akin na nung bata-bata sila, yung kanyang kapatid ay problema ng kanilang pamilya. Ito pong kanyang kapatid nakapag-drugs. Naging perwisyo po ng kanilang pamilya. Naging black sheep ng kanilang pamilya. Kahit na paano po nila kausapin, galitan, nakuha na po na tinakot na nila para magbago po siya ng buhay. Wala pa rin po, patuloy pa rin po sa pagdadrugs. Hanggang no po minsan, dahil po pari tong aking kaibigan, kinausap po niya yung kanyang kapatid. Nag-heart to heart talk po sila. At dito po niya nalaman, ano ba yung problema ng kanyang kapatid? Bakit nakapag-drugs? Kwento po ng kanyang kuya, ng kanyang kapatid, na sa totoo lang, kaya nag-drugs po siya, masakit po yung loob niya sa iba niyang kapatid. Bakit po? Dahil po nung bata sila, nagpapabili daw siya ng sapatos. Hindi po siya binili ng kanilang mga magulang. Tinanim po niya yon sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng sakit ng loob sa kanila. At parang bang yung kanyang pagre-rebelde, pagda-drugs, yun po yung paraan niya para pansinin siya. Alam niyo po, nung nalaman nung aking kaibigan na pari yun, doon niya naunawaan yung kanyang kapatid. At mag-umpisa nun, talagang pinagdarasal niya na magbago na siya. Alam niyo po yung nangyari, ito pong dating drug addict, hindi lang po siya nagbago. Pumasok pa po siya, nanilbihan bilang kagawad sa barangay. At noong pong last October, nanalo po siya. Naging kapitan nitong isang baryo. See, my dear friends, sometimes we may judge people as bad, sinful, and wicked. Totoo po na mayroong mga tao na may masamang ginagawa. Pero wag nating kalimutan na nakabaon din sa mga taong yon ay ang grasya, ang kaharian ng Diyos. Kailangan pa rin tayong maghintay, magpasensya, magtiyaga at manalangin. Hindi natin masusolusyonan ang problema kung tatakbuhan natin. Hindi magkakaroon ng kasagutan kung magagalit tayo. Kailangan muna nating gawin minsan sa buhay para malampasan natin ang mga pagsubok. Kailangan lang nating tumigil, huminto, pumasok sa ating mga kalooban, makinig sa ating mga kaluluwa at magtiwala sa Diyos. Ano po ba ang inyong mga kinakaharapan na problema ngayon? Pinapaalala sa atin, huwag tayong mag-alala dahil may ginagawa ang Diyos. Nakatanim na ang kanyang biyaya sa atin. Tulungan natin ang pag-usbong ng kaharian ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mabuting gawa at pananampalataya.